So, po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, so, mga idol po namin dyan. So, another property for sale na naman po ipapakita ko po sa inyo. Dito naman po sa aming hometown, sa bayan po ng Quiapo. At ito po meron pong sukat na 3 hektarya. Okay, so ito na po yung property na ibinebenta po. Nakaalong cemented road po siya o provincial road, 2 lane. At ang maganda po dito ay mahaba po yung kanyang frontage. So simula po dito sa part na ito at hanggang dun po yun. Kung nakikita nyo po yung buli na yon, lagpas na po nun. So sa mga estimate po namin na sa mga 80 to 100 meters. So sabihin natin 100 meters po more or less yung kanyang entrada. At tingnan niyo po dito sa harap po ng property, meron pong puno ng tawag dito, duhat. Ayan po, may mga puno rin po dito. May buli. Ayan po. At dito sa harap po niya, meron pong fish pan po dito. At yung the rest naman po ay andun na po sa banda roon, puro bukid na po doon. At ang maganda rin po dito sa property na to, ito po ay irrigated po siya. Irrigated po itong property na to. Irrigated farm lot. At yung mga tanga po nito, nakaalong cemented road po siya. So ito yung way po na papunta po sa town proper po ng Quiapo. Mga estimate po namin na sa mga 5 minutes driving po sa National Highway. Mga ilang kilometro lang, siguro na sa mga 2 kilometro siguro po o 3 kilometro po sa National Highway. Sa town proper na sa mga 5 kilometers po siguro, mga ganun estimate po. So, saan ba? Hindi na, meron ba doon? Sige, mamaya. Yan. Sige, at pupuntan din po namin yung iba-ibang part. Ipapakita ko lang po sa inyo dito yung boundary po niya dito sa banda dito. At dito po, meron na pong mga power line. Ayan na po, internet connection, meron na rin po. At ang source of water po dito, nawasa. Ayan po, may nawasa na rin po dito. Ayan o, nawasa. So magpapakabit na lang po tayo ng mga iyan. Kung sakali kayo po ang makakabili, makakakuha po nito, ay tutulungan po namin kayong mag-apply sa mga kuryente, sa mga internet, at ganoon din po sa tubig po. Ayan. So pwede rin po tayo mag-deep well po nito kung sakasakali. So ito po yung muhon po niya. Ayun po. PS. Simula po dito hanggang doon sa nag-start akong mag-vlog na sa mga 100 meters po more or less yung kanyang entrada. So yung kanyang drone video po i-upload ko na lang po iyon dahil si Boss Jason po meron kong binuntahan at itong property dito ay kinontak po kami ngayon ng source po namin para makipakita po sa amin. So punta natin yung ibang part ng property na ito. At ito nga po, malaki yung yung kanyang fish pan po dito, pero mababaw na siya. Pero kung gusto yung tabunan na lang yan, pwede rin naman po. So itong property na to ay may mga may mga centennial na duhat. May iba-ibang mga puno nakatanim po dito. May kawayan, may mga duhat, may buli. Ito boss, ito yung boundary niya. So hanggang doon pa po yan sa may irrigation road po doon sa bandang sa likod. Kaya dalawa po yung kanyang kalsada, irrigation road tsaka provincial road po yung kanyang kalsada. Okay, so ito po ay palayan po siya. Palayan. Pwede rin kayo mag-residential dito. Pwede rin kayo mag-commercial dahil nasa provincial road naman po yung property na ito. Ayan po. Ayan. Kung tinatanong nyo po kung binabaha, 100% po, flood free po ito, hindi po binabaha. At paganda pa tayo boss. Ayan. So, andun yung NIA oh. Andun yung irrigation road po niya. Kaya makikita po natin na irrigated po siya. At ayun po, ganda po. Ayun po yung boundary po niya sa mga puno-puno, yun po yung boundary po niya. Pero kailangan pa itong ipa-geodetic po. Kailangan natin ipa-geodetic para at least makita natin yung iba-ibang part, yung pinaka-eksaktong boundary po ng property ito. So ulitin ko po, ito ay 3 hectare po siya. Yung presyo po, ipa-flash ko na lang po sa screen kung magkano po yung price. Dahil i-confirm pa namin sa aming source. Ayan, i-confirm po namin sa aming source para may ano po natin yung maayos yung presyo. Pinuntahan po namin dito kasi yung source po namin hindi kami nasinamahan dahil hindi daw siya makalabas. At andun daw yung yata yung boss niya, kaya hindi siya makalabas. So ngayon po pinuntahan po namin, andito na po kami. Kaya ang ginawa ko na lang po, kuhanan ko na lang po yung video and then ipa-flash ko na lang po sa screen yung kanyang presyo. Okay po? So ayan, ang ganda po ng property na to. Marami kang pwedeng gawin sa property na ito. At maluwang po yung kanyang palayan. Pwede kayo magtanim pa ng mga fruit bearing dito.
At pwede kang mag-alaga ng mga hayop, mga baka, mga kambing. Maganda rin po dito mag-alaga dito dahil tawag po dito ay ideal po siya for farming. So ang estimate boundary po namin din siguro dyan sa may ano po, malapit sa may mangga yung kanyang boundary. O baka itong boss yung ano, yun doon sa may ano na yun, no? Sa may na yan. Baka yan na yung boundary niya. So ngayon po, nag-ani po sila ng second crop. At konti lang yung tiram nila eh. Ayan. So yun po yung irrigation po, kung nakikita nyo po yun. Yun na po yung irrigation. Lalagpas pa daw po dyan. Ang boundary daw po, kung nakikita nyo yung mga kabahayan po doon, yun daw po yung boundary po niya. Sabi nung nagturo po sa amin dito. Okay. So tsaka yung boundary po dyan doon sa part na sa may mga puno na yan. Yan daw yung boundary. Pero yun nga po, sabi ko kailangan natin ito ipa-geodetic. Ito daw po ay titled property. Sabi ng source po namin. At kung sakali makakuha po ako ng kopya ng titulo, ay ipa-flash ko na lang po sa screen. Yung makukuha kong mga dokumento kung sakasakali. Kasi ganun po eh. Kung makakuha po ako ng dokumento, pina-flash ko sa screen. Kung wala po ako makuha ng dokumento, is upon viewing na lang po yung mga dokumento po kung sakasakali. Ayan. So, ayun po. Ayan yun po yung irrigation road tsaka irrigation canal. Lalagpas pa po dyan. Lapitan na natin, boss, para makita nila. Ayan, andito na tayo. Kaya sulitin na natin kung libutin itong property na to para makita nyo po. Ayun o. Sa part na ito, medyo pa slope po siya. Medyo mas mataas po dito na, boss. Mas mataas konti dito. Magandang gawing bahay dyan or rest house. O kaya ang gawin mo na lang, boss, sa medyo doon na rin yung bahay mo. Kung sakasakaling kung doon na rin yung bahay nila kung sakasakaling sila makakabili. Dito sa part na ito, maglagay na lang sila ng rest house nila dito at tamnan na lang nila mga fruit bearing o gusto nilang gawing palayan pa rin, ay nasa kanila. Sa ating mga minamahal nating mga buyer dyan na bibili po sa property na ito. Okay. So, dalawa yung kanyang kalsada, irrigation road tsaka irrigation road tsaka provincial road. Itong dalawang kalsada na to ay lalabas po parehas sa National Highway. Pangasinan, Nueva Ecija Road po itong kalsada po niya na lalabasan. At ito po, punta natin yung irrigation road po niya. Okay, so ito po. Ayan. So dito rin po ay ang maganda rin po dito, meron na siyang papasukan dito. Kaya pwede kayong mag-gate din po dito. Pwede kayong mag-gate sa labas, pwede rin kayong mag-gate dito sa likod. Ito po yung kanyang irrigation road, ito yung irrigation canal po nila, walang po tubig ngayon. At ayun na po yung provincial road. Doon lang. Ayan po, oh. Ang ganda. Ayan po. Kasi ito po yung kanilang ginagamit na makina, pampatubig po nila. Okay. Ayan, ito naman po yung way na papunta po sa tourist spot dito sa Kuya po, sa Kulos Buahil na tinatawag po nila o Rancho de Cabiliw. At ito naman po yung way na papunta na po sa town proper, papunta po sa National Highway. Ayan, so dalawa po yung kanyang road. Kaya maganda po itong property na to. Kaya sa mga boss po namin dyan na makakabili po na ito ay maganda po talaga siya i-develop na farm po siya. Okay, pwedeng farm resort, residential farm lot, or gusto nyo gawing mini rancho, pwede rin po yan. Nasa inyo po yan kung ano yung development. Okay po. So, kung may katanungan pa po kayo regarding sa property na to, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto nyo mag-viewing po sa property na to, mag-schedule lang po kayo para masamahan po namin kayo dito sa property na to. So, ayan po. So, please follow and subscribe para sa ibang mga property po na binablog po namin. So, maraming salamat po and God bless po.